Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagdududa na si Don Pepe kung talagang apo niya si Zoe. Gandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga video. At nang dahil nasa plano ni Giselle na pagmukain nilang tanga at katawa-tawa si Moira, ay ginawa nila itong janitress sa Apex. At walang kaalam-alam si Moira na pinaglalaroan at inaasar lang siya ni Giselle dahil sa totoo lang ay wala naman pwedeng ikaso sa kanya. Ginawa lang nila to para gantihan si Moira sa mga kasalanang ginawa niya sa kanila at pinapaniwala lang nila ito na makukulong siya at sinakyan naman ito ni Don Pepe at ni Obeng. Sa Apex Hospital ay hindi mapakali si Zoe dahil naaawa na siya kay Moira. Kaya kinausap niya ang attorney nila tungkol sa kaso ni Moira kung talagang makukulong ang mami Moira niya. Ipinaliwanag ng attorney nila na walang kasong kakaharapin si Moira. Ginagawa lang nila ni Giselle at para takutin si Moira. At kung sakaling magkaso sila, ay kaya-kaya nila itong labanan. Ikinagulat ni Zoe ang nalaman niya at hindi makakulong si Moira. Galit na napasigaw si Zoe na niloloko at tinatakot lang nila ang mami Moira niya. Napaisip si Zoe kung paano at dapat niyang gawin kaya dali-dali itong umalis para hanapin ang mami Moira niya at sabihin sa kanya ang lahat. Samantala, sa bahay nila Carlos ay tuloy pa rin ang ginagawang dahilan nito para lang maramdaman ni Annalyn na hindi siya welcome sa bahay niya. Dahil nga sa nangyari ay pansamantala munang natulog si Annalyn sa bodega. Habang nakahiga siya ay napapaisip si Annalyn kung nagkataon lang ba ang mga nangyayari o sinasadya ito. Hanggang sa makatulugan na niya ang pag-iisip. Hindi alam ni Annalyn na sinili pala siya ni Carlos. Sabi nito, hindi siya titigil hanggat hindi siya bumabalik sa lola niya dahil ayaw niya na makasama ito. Dahil sa kanya napupunta ang lahat ng atensyon ni Lynette at nawawala na sila ng privacy na mag-asawa. At ayaw niyang mag-away sila ni Lynette nang dahil lang kay Annalyn, kaya gagawin niya ang lahat ng paraan para mawala sa bahay nila si Annalyn at umalis ito ng tuluyan. Maya-maya ay biglang tumunog ang telepono ni Annalyn at nagising ito. Nakita niya na tumatawag ang tatay Robert niya. Sinagot naman ni Annalyn at tinanong siya ng tatay niya kung kamusta na siya. Sabi ni Annalyn ay okay naman siya sa bahay ni Carlos at sinabi niya na malaki ang kwarto niya at nakaka-aircon pa ito. Nagsinungaling si Annalyn dahil ang totoo ay nasa bodega siya natulog. Hindi niya ito sinabi sa tatay Robert niya dahil baka magalit pa ito at maging dahilan na naman ng away nila ni Carlos. At napaniwala naman ang tatay Robert niya. Natuwa si Robert sa sinabi ni Annalyn na nasa mabuti siyang kalagayan at sinabihan niya ito kung kailangan niya siya. Andito lang siya para sa kanya at lagi silang mag-iingat ng nanay niya. Umuo naman si Annalyn at nagpaalam na siya sa tatay niya dahil maaga pa ang pasok niya bukas. Habang papatulog na siya, si Annalyn ay napaisip siya ng iba ang kutob niya sa mga nangyayari at ayaw niyang isipin na sinasaidya ito ni Carlos para umalis siya sa bahay niya at kailangan niya itong alamin. Sa kabilang banda naman kumalat na ang balita tungkol kay Moira na isa na itong janitress sa Apex. Nagkataon naman na pumunta si Nurse Ivan at Nurse Karen para sa kanilang last na sahod at nabalitaan nila ang nangyari kay Moira. Kinatawa ito ng dalawa dahil sinawa din ni Moira sa kanila nung tanggal nila ito sa trabaho. Sabi ni Nurse Ivan na karma din siya sa mga kasalanan niyang ginawa sa atin, kaya buti nga yun sa kanya. Biglang napaisip ang dalawa na pwede na ulit silang bumalik sa Apex dahil hindi na si Moira ang CEO at tuwang-tuwa silang dalawa. Samantala, sa Apex Hospital ay hindi pa din tinitigil ni Giselle ang mga pinapagawa niya kay Moira at patuloy niya pa din itong pinahihirapan sa trabaho bilang janitress. Walang magawa si Moira kundi ang sumunod dahil sa paniniwala nito na ipakukulong siya kapag hindi siya sumunod sa mga utos ni Giselle. Hindi niya din magawang magreklamo dahil takot siya dito. Habang tulak-tulak ni Moira ang lalagyanan ng maduduming bedsheet ay tinawag siya ni Zoe dahil sinabi niya kay Moira na nakausap niya na ang attorney nila at sinabi na hindi siya makukulong dahil hindi malakas ang ebidensya nila. Pinaglalaroan at tinatakot lang siya ni Giselle. Hindi maipinta ang mukha ni Moira sa galit niya kay Giselle. Kaya sinubod niya si Giselle para itanong kung totoo ang pinamukha lang niya, itong tanga. Sabi ni Giselle, hindi ko kasalanan kung nagmukha kang tanga. Unang-una ay dapat lang yan sa'yo dahil sa mga ginawa mo kasalanan sa pamilya ko at kurang pa yung kabayaran. Magalit si Moira kaya kinuha niya mga bedsheet na dala-dala niya at itinapon niya ito kay Giselle. Hindi rin nagpatalo si Giselle at sinaklob niya din kay Moira ang mga kumot. Inawat naman sila ni Zoe para itigil na nila ang away nila. Sabi ni Moira kay Giselle, gaganti ako sa mga pinagagawa niyo sa akin
At hindi naman nasindak si Giselle kay Moira. Umalis na ang mag-ina. Nagpasalamat naman si Moira kay Zoe at nalaman niya ang lahat ng pinagagawa sa kanya ni Giselle. Niyakap siya ni Zoe, si Moira at sinabing ako lang ang kakampi mo dito kaya hindi kita pababayaan. Kinabukasan sa bahay ni Don Pepe ay sinugod siya ni Zoe na galit habang nakaupo at nagkakapilang si Don Pepe. Tinanong ni Zoe ang lolo niya kung bakit nila binubuli ang mama niya at tinatakot na ipakukulong nila ito. Anong ginagawa niyo? Pinagtitirupan niyo ba ang mami ko? Sabi ni Don Pepe, dahil sa isang demonyo ang nanay mo, dapat ganun lang talaga ang mangyari sa kanya. Sinigawan din ni Zoe ang lolo Pepe niya, na isa din siyang demonyo at kaya nagalit ito at nasampar siya ni Don Pepe. Sinabihan niya si Don Pepe, kung makasagot-sagot ka, parang hindi mo ako kadugo. Kaya naitanong niya kung apo nga ba niya ito. Nagulat si Zoe at hindi siya nakasagot sa tanong ng lolo niya, kaya bigla na lang itong umalis. Samantala, nagpunta si Zoe kay Robert dahil masama ang loob nito para sabihin ang nangyaring pagtatalo nila ng lolo Pepe niya. At sinabi niya na nasaktan siya nito. Sabi ni Robert kay Zoe, huwag siyang mag-alala at kakausapin niya ang lolo niya. Inausap ni Robert si Don Pepe tungkol sa sinabi ni Zoe sa kanya at kung bakit naman niya ito nasaktan. Nakiusap si Robert na sana huwag idamay si Zoe sa galit nila kay Moira dahil anak pa din naman niya ito. Nagalit din si Don Pepe dahil konting lambing lang sa kanya ng anak niya ay bumibigay agad siya. Alamin mo na kung bakit ko siya nasaktan dahil kung sagot-sagutin niya ako, akala mo hindi niya ako kadugo. Kaya nga nagkandalintik-lintik ang buhay mo dahil hindi ka marunong makinig sa akin. Sabi naman ni Robert, hindi ako perpekto at ganon din si Zoe. Sana lang unawain na natin siya dahil anak ko si Zoe. Sinagot siya ni Don Pepe, anak mo nga ba talaga si Zoe? Na ikinagulat din ni Robert sa sinabi ni Don Pepe. Abangan natin ang mga susunod na tagpo dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.